si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa isang pagsabog, bistado ang operasyon ng isang umano'y paggawaan ng shabu sa isang paupahang bahay sa Tanza sa Cavite. 6 ang iniimbestigahan, kabilang ang ilang dayuhan. Hanggang 20 kilo ng iligal na droga ang kaya umunong gawin doon base sa mga na-recover na ebidensya. At mula sa Tanza, Cavite, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky Mel, kung hindi nga dahil sa malakas na pagsabog ay hindi madidiskubre ng mga otoridad ang hinihinalang Shabu Laboratory na nag-ooperate ng palihim dito sa Tanza, Cavite. Alas 5 ng madaling araw nang mabulabog ng pagsabog ang mga tagbarangay Sahod Ulan sa Tanza, Cavite. Galing pala ito sa isang hinihinalang Shabu Laboratory. Malakas na pagsabog ho. Parang ano po? Parang bomba. Tapos? Paglabas ho dito, nakita lang namin maraming usok. Kasunod ay nakita nilang nagpulasan ang mga umuupa sa bahay na pinagmula ng pagsabog. Nakuhanan pa ng CCTV ng barangay ang paglalakad ng mga umuupa. 2 lalaki ang unang lumabas sa Antero Soriano Highway. Sunod ang 2 babae at 2 pang lalaki. Ayon sa kapitan ng barangay, Nobyembre nakipagtransaksyon sa social media ang umupa sa kaanak ng may-ari ng bahay. Sa Facebook na meron silang portrait na ganito nga. Yun ang kwento nila. Wala rin naman napansing kahina-hinala ang mga residente sa bahay, liban sa ilang nag-deliver doon. Minsan may dumadating daw ng mga deliveries dito, yung mga rider. Parang ganun lang. Madalas po ba? Hindi naman siguro kadalasan. Ano daw po yung mga dinideliver dyan? Siyempre, hindi rin natin alam yon. Sa pagresponde ng mga bumbero, nadiskubre sa gilid ng bahay ang isang kwarto na pinaghihinalaang pinaglulutuan ng droga. Ang sumabog, isang timba kung saan umano kinikrystallize ang kemikal para maging ganap na droga. Kaya naman bukod sa PNP Soco, pumasok na rin ang PIDEA sa investigasyon. Isang nagsisimulang kitchen type na Shabu Lab ang tumambad sa kanila. Based doon sa mga chemical na nakita at saka mga gamit na nakita, nasa 10 to 20 per production ang capacity, kilo per production. Pero may nakita pa silang mga nakabox na equipment and paraphernalia. So they're maybe planning on expanding kapag naging successful yung mga gagawin nilang batch. Kasi sa assessment namin wala pang nailalabas eh. Na-recover sa lugar ang kemikal sa paggawa ng droga, drug paraphernalia, sachet ng hinihinalang finished product ng shabu at gas mask. Patuloy ding iniimbestigahan kung sino mga banyaga at Pilipinong umupa sa bahay. Ang initial profile na binigay sa atin, isang Chinese looking, dati nang nahuli for 9165. So mas madaling hanapin. May 2 Indonesian, may 1 Pinay. So tinitingnan natin kung ano yung roles nila. Sa ngayon po ay nagsasagawa po ang ating mga kapulisan, kasama po ang crime laboratory at ang PIDEA po ng inventory po ng mga ebidensya po na seize po sa lugar na ito. Vicky, ayon sa PIDEA, puspusan yung magiging coordination nila sa PNP, sa Bureau of Immigration at sa iba pang ahensya ng gobyerno para nga sa pagtugis doon sa mga nakatakas na suspect. Yan muna ang latest mula rito sa Tanza, Cavite. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa gitna ng masayang selebrasyon ng Chinese New Year, isang condominium ang nasunog sa Binondo sa Maynila. Sa kasamaang palad, 2 kasambahay na mahimbing na natutulog noon ang hindi na nakalabas ng buhay. Nakatutok si Jomer Apresto. Ilang oras matapos ang salubong sa Chinese New Year, nasunog ang bahagi ng isang condominium sa Binondo, Maynila pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Namatay ang 2 kasambahay sa isang kwarto na nasa ika-35 palapag. Ayon sa may-ari na yung lalaki, nakalabas siya nung magkaroon ng usok ng mga sunog.
siguro nagpanik na at hindi na niya na ano yung mga kasamahan niya na gisingin. Agad naman daw siyang humingi ng tulong sa mga bumbero kaya agad na ilabas ang dalawa niyang kamag-anak. Pero sa kasamaang palad, hindi na nasagip pa ang mga biktima na nasa loob ng maid's quarter. Ayon naman sa ilang nakatira sa gusali, kasarapan ng kanilang tulog na maganap ang sunog. Nagising na lang po kami doon sa kalabog po ng pintuan namin. Nung pagbukas namin ng pinto, as in yung usok, nandun na talaga sa hallway. Kaya kami na-alarma din kaming, tumakbo na rin kami palabas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal na mahigit 1 oras bago naapula mag-aalas 5 ng madaling araw. Maswerte at agad naman daw na-contain ang sunog kaya hindi na ito kumalat pa sa mga katabing unit. Pinabalik din agad sa loob ang mga residente matapos masecure ng BFP ang buong building. Base sa investigasyon ng BFP, aabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Nabulok kaya nangamoy na ang mga karning naiwan sa isang nasunog na cold storage facility sa Quezon City. Umabot pati sa mga kalapit na barangay ang masangsang na amoy. At nakatutok si Maki Pulido. Nangangalit man ang apoy nang masunog ang cold storage facility na ito sa Barangay Del Monte, Quezon City noong January 20. Hindi nasunog ang marami sa mga frozen meat product na nakaimbak sa mga freezer nito. Kaya ang mga yan nabulok at umalingasaw 2 araw mula nang magkasunog. Abot pa sa ibang mga barangay depende sa ihip ng hangin. Kala namin amoy daga. Naghanapan kami ng patay na daga. Si Nineta nga nakatira sa Barangay Paraiso, may 2 kilometro ang layo mula sa nasunog na cold storage facility. Naamoy pa rin kahit may mask. Sa sobrang baho, hindi anya sila makakain ng maayos at hindi makatulog ng mahimbing. Masakit na nga ulo namin, wala kaming tulog ng maayos. Ilang araw na wala kaming tulog na maayos kasi ang baho. 5 sa 10 freezer ang puno pa ng nabubulok na karne. Para mapabilis ang paghakot, tumutulong na ang Quezon City Hall. Binabantayan ng mga tauhan nito ang pagdisinfect at paglinis sa lugar. Inisyuhan din ng City Hall ng notice of violation ng pamunuan ng pasilidad na isang pribadong korporasyon. Ang amin pong hope is that within 5 days, completely na po na mawala po yung mga apektadong mga karne. At yung paman po is, ngayon po is naglalagay po sila ng mga apog, mga disinfectants para ma-mitigate po yung amoy. Batay sa air quality testing ng Quezon City LGU, ligtas din daw ang hangin, mabaho nga lang. Wala naman pong mga toxic particles or cause for health concern dun sa air quality po sa area. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayagang Glacier North Refrigeration Storage pero wala pa silang sagot sa aming mga tawag. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok 24 oras. Sinamantala ng China Coast Guard ang pagresponde ng Philippine Coast Guard sa isang mangingisdang Pilipino na nahirapang huminga sa dagat at nasawi kalaunan. Habang nangyayari yan, lumapit ang isang barko ng China sa baybayin ng Zambales. Pero matagumpay nang naitaboy ng PCG. Kung paano, sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Halos hindi makalapit ang bangkang ito sa barko ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa lakas ng alon sa dagat na sakop ng Zambales nitong Lunes. Nakatanggap pa naman ng distress call ang PCG mula sa isang bangkang pangisda 70 nautical miles mula sa Silangin Island dahil nahihirapan daw huminga ang isa sa mga sakay ng bangka. Nagbangka na rin ang PCG medical team. Pero huli na dahil binawian na ng buhay ang kanilang sasaklolohan. Para maiuwi ang bangkay sa Subic, Zambales, ginamitan ito ng crane at isinakay sa BRP Cabra. Ayon sa PCG, wala namang kinalaman ang China Coast Guard sa pagkasawi ng mangingisda, pero hindi rin umano ito tumulong sa kabila ng paghingi ng saklolo ng mga Pilipino. Ang ginawa pa nga nila, they still shadowed the Filipino fishing boat and Coast Guard vessel, which made it very hard for the Filipino fishing boat to maneuver to get near to our Coast Guard vessel, BRP Cabra. Kahapon ng umaga, naihatid na ng BRP Cabra ang bangkay ng mangingisda sa Subic Port.
Ang pagkaabala dyan ng Philippine Coast Guard tila sinamantala pa ng China. Ang China Coast Guard Vessel 3304 nakalapit ng 72 nautical miles na lang mula sa baybayin ng Zambales. Ang dahilan lang naman kung bakit siya napalapit ulit ngayon at a distance of 72, 78 nautical miles, it's because the Chinese Coast Guard took the opportunity nung lumapit ang BRP Cabra doon sa fishing vessel na nirescue natin. Dahil nasa Subic ang BRP Cabra, idineploy ng PCG bilang pamalit ang BRP Teresa Magbanwa. Bukod sa CCG Vessel 3304, may 3 pang China Coast Guard vessel na na-detect sa Bajo de Masinloc. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime security operation. This is China Coast Guard vessel 3304. Please do not compromise with my sailing safety. Over. Hindi naman nagpatinag ang PCG. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 82 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Tagumpay naman ang BRP Teresa Magbanwa. Kaninang umaga, nasa 88 nautical miles na ulit mula sa Zambales ang barko ng China. The concrete plan that the Coast Guard has is one, to make sure that our presence will push them back, papalayo mula sa Zambales, and secondly, for us to prevent them from normalizing this illegal behavior. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Halos hindi na lumalabas ng bahay ang ilang Pinoy na iligal ang status sa Amerika dahil sa kaliwat kanang operasyon laban sa mga undocumented immigrant. Ang isang nakausap ng GMA Integrated News may panawagan pa kay US President Donald Trump na sinuportahan umano niya. Nakatutok si JP Soriano. Mahigit 2 dekada nang nasa Amerika. Pero ngayon, ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho si John, hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa libu-libong undocumented immigrant na hinahunting ng immigration authorities ng Amerika kasunod ng paghihigpit ni bagong US President Donald Trump. Kapag-aalala talaga dahil hindi natin alam kung anong talagang patutupad. So sa ngayon, hindi ka nakapagtrabaho dahil nasa bahay ka lang? Ganun na nga. Paano ka sasakay at pupunta ka sa pagtatrabahuhan mo? Ay kung bigla makakasama mo may yelo? Kung tutuusin, ang orihinal niyang kumpanya sa Amerika ang nagpetisyon sa kanya. Pero nalugi ito nang hindi pa natatapos ang pagproseso sa mga papeles para legal na manatili si John sa Amerika. Sana mapakinggan ng ama ng bansa na ito, kami na ako'y sumuporta sa kanya. Maunawaan niya na aming sitwasyon dito. Hindi naman kami mga pusakal. Hindi naman kami magnanakaw. Ang pagtulong at pagpapaalam sa karapatan ng mga tulad ni John ang pinagkakaabalahan ngayon ng Filipino-American Legal Defense and Education Fund. Ayon kay FALDEF Executive Director at Immigration Lawyer Lisel Cobrador, mahalaga na maintindihan ng mga apektado ng crackdown ang kanilang karapatan. Kapag may kumatok at sinabi nilang ICE agent sila, kailangan may makita silang dokumento, kasulatan kung bakit kailangan ba talagang papasukin yon, meron ba talagang warrant, meron ba talagang notice to appear. Kasi kung wala at binuksan nila, problema yun kasi binuksan na nila, pinapasok nila. Ilang araw bago maupo si Trump, 24 na Pilipino ang pinadeport ng Amerika at 16 pang Pilipino ang nakatakdang i-deport pabalik ng Pilipinas. Patuloy naman ang monitoring at pagpapayo ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika sa mga apektadong Pilipino kapag sumangguni sila sa mga konsulado ng Pilipinas. Ipinaalam lang aniya ang mga karapatan ng mga Pilipino at pinapayuhan silang wag nang paabutin sa puntong wala ng legal na paraan para kusa silang umalis at ikukulong na.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Extra special ang fiesta sa probinsya na pinasaya pang lalo ng lead cast ng mga seding napapanood ngayon sa GMA Prime. Nakisaya rin ang iba pang kapuso stars sa South Cotabato kung saan Gina G silang nag-pottery class. May report si John Sala ng GMA Regional TV. Worth it para sa mga Ilonggong ilang oras na paghihintay sa cast ng GMA Afternoon Prime series na Prinsesa ng City Jail sa Kapuso Mall Show sa Dinagyang Festival. Pinagsamang kilig, saya at energy ang dala ni Will Ashley, Allen Ansay at Denise Laurel. Ramdam namin yung init ng pagnagap sa amin ng mga kapuso natin dito. And talagang ulit-ulitin ko masabihin, napakasarap mag-perform pag nakikita natin na yung mga kapuso natin nag-enjoy sila. Maraming salamat sa lahat ng kapuso sa pagtanggap sa amin, saka sa pagbabalik ko. But also, gagawin namin ang lahat to make you guys proud. Nakidinagyang din ang stars ng Lolong Bayani ng Bayan na sina Ruru Madrid, Shaira Diaz at Paul Salas. Todo hataw ang kapuso star sa kanilang song and dance numbers. Sa mainit na pagtanggap po sa amin, hindi ko rin makakalimutan itong lugar na to dahil I guess nakapag-perform na rin ako before dito. Talagang ganun pa rin yung pagmamahal nila. Kaya naman, nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng mga nanonood ng Lolong. Sa Festive Walk Iloilo, nagtilian ng fans ng isa-isa ng lumabas ng stars ng My Ilonggo Girl na sina Jillian Ward, Michael Sager, at Yasser Marta sa Kapuso Fiesta. Sobrang warm po na pag-welcome nila ay nakakatuwa and I'm just so happy na makapag-perform po dito sa Iloilo. Puno rin ang kasiyahan ng grand opening ng 15th Kulitang Tang Festival sa Tangtangan, South Cotabato. Lalo itong sumigla sa pakikiisa ni Kapuso star Carla Abellana. At Jake Vargas. Ipinagmamalaki rin ng bayan ng Tangtangan ang pagkakakilala nito bilang pottery capital of South Cotabato. Kaya bida na kapistahan ang mga makukulay na mga paso na kadalasang ginagawang flower vase. Isa rin ito sa mga adornment ng bahay kubo na pakonte sa kapistahan bukod sa mga produktong agricultural. Kwento ni Carla, hilig umano ng kanyang lola na mangolekta ng mga paso noon. Dahil pinalaki po ako ng lola ko, kahit paano, it reminds me of yung how I grew up na nangongolekta siya ng mga ganun. Hindi man po galing dito, pero may isa po yun sa mga kinahiligan niya noon. Si Jake naman, may experience na raw sa paggawa ng pot. Hindi siya basta-basta kailangan, may level siya, tapos kailangan yung kamay mo may kung paano mo siya ibabalance, diba? Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala, nakatutok 24 oras.